mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. OMG mga kababayan, eto na ang breaking news. Si Tatay Digong ay uuwi na ng Pilipinas. I-welcome po natin. Ayon po dito kay Alvin Tourism, mga kababayan. Ano po ba ang katotohanan dito? Kayo ba bilang isang Duterte supporters, excited na rin ba kayo katulad ko mga kababayan na makauwi na po si Tatay Digong sa ating bansa? After all, wala naman po talagang kasalanan ng ating Tatay Digong. Ay pinagtanggol lang po niya tayo sa mga adik, sa mga impeying terorista, at sa mga oligarkong mapagsamantala sa ating bayan, at sa mga sindikatong politiko, lalo na ngayon sa ating bansa. Ito na ngayon ang flood control, corruption mga kababayan, flood control, ang corruption, ang pera po bumapaha patungo na po sa Malacanang, at patuloy pa rin po silang in denial mga kababayan. At ito ngayon ang ating Tatay Digong. Sino bang hindi matutuwa dito sa maaring balita kung magkatotoo ito mga kababayan? Ikaw ba ay sang-ayon ka ba? Ikaw ba ay matutuwa? Paki-comment mga kababayan dyan, sapagkat mayroon pong balita ngayon, kinukumpirma pa po natin kung ito nga ba ay talagang totoo na si Tatay Digong ay pinayagan na ng kanyang interim release. Ito nga po ba mga kababayan, ano po ang katotohanan patungkol po dito sa sumambulat na itong balita na ito? Fake news nga ba ito? Ano bang katotohanan patungkol dito? Ayaw ko po kayong basagin ang inyong excitement mga kababayan, dahil katulad nyo, katulad ko, puro parehas lang po tayo nag-aasam na makauwi na po ang ating mahal na Tatay Digong. Di ho ba mga kababayan? Well, bago po natin tunguhin lang lahat ng reaction na ito ating video ngayon, na-excite lang po ako mga kababayan. Hinihiling ko po sa inyo na paki-subscribe, paki-like po ang ating channel, at paki-share na po ang video ito kung inyo mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat sa iyo kabayan. Si Mayor Magalong, ano po ba ang nasa likod? Tinanggal, nag-resign, or pinag-resign? Mga kababayan, ang hari or reyna ng fake news na si Auntie Labo Claire ninyo, inyo na naman pong mapapatunayan nyo po rito. May video po tayong talagang napaka-fake news, napaka-sinungaling po ng babaeng ito. Mga kababayan, maniwala po kayo. Talagang siya na po siguro talaga ang karapat-dapat na may kuruna ng pagiging fake news na vlogger, mga kababayan. Actually, vlogger lang din naman to, katulad lang din naman po natin na vlogger ito no? Kasi kung pagiging abogaga rin po ito mga kababayan, hindi po natin maanhan no mga kababayan? Tingnan niyo po mayroon na ako nakita rito, ganito payag ba kayo? So, sasabi ko lang po, yung police report na yan, it's a fake document. Bagay ba ito sa kanya mga kababayan? Bagay ba sa kanya yung corona na yan? Kayo na po ang bahala umusga dyan mga kababayan. Good vibes lang po yan Pero mamaya, mapapatunayan po natin dito sa video ito ang kanyang pag-fake news po. Maniwala po kayo sa hindi mga kababayan. Ito po ay napatunayan, at dito po malalantad na naman po ang inyong Auntie Claire na fake news na naman po ang pinagsasabi mga kababayan. At ito, ano ba ang nangyari dito kay Mayor Magalong? Dati-dati talaga naman mga kababayan ay talagang bukang bibig siya, Bukang bibig siya nitong administrasyon nitong ni BBM. Pumunta pa nga si BBM sa Baguio, 'di ba, mga kababayan? Nako, mayroon tayo mamayang pag-uusapan, at i-reveal ko sa inyo, mayroon pong mga nakapaloob dito. Bakit bigla-bigla na lang si Mayor Magalong nag-resign, umalis dito sa ICI? Mabilis lang agad ang ikot ng mga kaisipan ng ating taong bayan. Sinasabi nila mukhang na-pressure, mukhang hindi kayang tanggapin ni Mayor Magalong ang matindi pong korupsyon na nangyayari ngayon, at baka mabulid pa siya dyan. O di kaya na-inspire si Mayor Magalong dito sa isang Sergeant Orly Guteza na Marines na naglakas ng loob at itinindig po ang prinsipyo ng magiting na kawal ng ating bansa. Mga kababayan, ito po, puntahan muna natin yung good news kay Tatay Digong. Ano bang katotohanan patungkol dito sa kay Tatay Digong? Ito po ay nakita lang po natin, nakapost po ito mga kababayan, dito po sa Maria Fima Duterte
sa Facebook po, ano ho? At ayun po ang sinasabi dito. Pakinggan po natin. Si Alvin Tourism po ito, mga kababayan, yung nasa dahig. Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Makauwi na talaga. It calls for celebration talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hearing our prayers. Alam ko na you pray for this not happening, but... Uy, pag muli siya tatay mo, ato ko sa kuwan, Davao. Ano, huli ka tanong. Dapat itong sponsor. Panglibot akong balibo, guys. My God, kakagigil. Tagalog po. Sa mga Tagalog po nating mga kababayan, sana po ipagdasal niyo si PRRD at i-welcome niyo po siya sa pag-uwi niya. Emotional ko but I don't want to cry. I posted na, guys, so you can repost. Binisaya. Update. The defense team did not object the statement of the prosecutor with respect to the interim release application ni Tatay Digong. All the more, ang gobyerno sa Pilipinas wala nag-object. Karon, nakulbaan na si Anticlair, nakulbaan. Oh, ayan po mga kababayan ha, hindi po natin gawa-gawa yan. Yan po ay post dito ni Alvin Tourism. Tagalog po. Ha? Ito po ay sinasabi na hindi daw po nag-object ang gobyerno sa Pilipinas sa interim release ni Tatay Digong, mga kababayan. Ngayon, mayroon din po tayong nakita dito, isa rin pong share post ni Maria Fima Duterte, Katie Duterte naman po ito, 1 hour ago, screenshot. Breaking news, FPRRD granted interim release, mga kababayan. Mayroon pong 81,000 na po itong reaction, heart, at saka 9,100 comments na po itong mga kababayan. Ito po yung mga nakikita po natin ngayon at nagbabasa po ako dito ng mga comment section. Mayroon po ditong mga nag-comment, mga kababayan. Ito pong si Meet Bautista. Tingnan nyo po, basahin nyo po itong comment ni Meet Bautista. Ito po ay screenshot niya sa post ni Luminous by Trixie. Ito po ay kay Atty. Trixie siguro ito, mga kababayan. Malamang Ayan. Luminous by Trixie. Sa mga nanggising sa akin, ito yung short explanation. Ito, mga kababayan, kay Atty. Luminous by Trixie po ito, ha. The Rome Statute requires certain conditions to be able to apply for interim release. Those conditions have been met. Met, ibig sabihin, mga kababayan, yung mga condition daw ay na-met na or nakapag-sumiti na po. So, the application is complete. Kompleto na po ang application dahil na-meet na po ang requirements para dito sa interim release ni Tatay Digong. Attorney Kaufman had earlier given us his view of the opposition to the IR filed by the prosecution, and we noted, in accordance with his explanation, that many of their grounds are baseless, i.e., VP Inday's jokes. So, given those circumstances, we understand the optimism and why some of you woke me up at 4 a.m. here. There's a 6-hour time difference. The next step is for us to wait for the pre-trial chamber's decision on this. Stay optimistic. Mga kababayan, kayo na mag-translate sa Tagalog nung itong post ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Kung ano po ba ang ibig sabihin sa Tagalog nitong sinasabi niya patungkol nga po dito sa maaaring pansamantalang kalayaan ni Tatay Digong. So kung ito ay fake news man, mga kababayan,
ay para sa akin, marapat lamang po na mag-antay po tayo at hindi po tayo titigil na manalangin na makabalik na, makauwi na po si Tatay Digong dito at as of now ay tumitingin pa rin po ako ng update mga kababayan, no, sa patungkol po dito sa news na ito, no. Kung ito ay fake news, hindi naman po tayo rito siguro po pwedeng tawaging fake news dahil hindi naman po tayo mga reporter, mga kababayan, ano ho? So hindi po tayo nagbabalita. Tayo po ay nagre-react lang sa mga lumalabas na mga balita. Okay po ba 'yon mga kababayan? Vlogger po tayo, hindi po tayo newscaster, ano ho? No? So, okay. So, wag na po kayo masyado pang mga kababayan. Ito, 1 hour ago, mayroon pa nga sa post nga dito ni Maria Fima Duterte, may caption pa nga siya, fake news din ba to? Sabi niya, fake news din ba to? Patungkol dito sa 1 hour screenshot na post ni Kitty Duterte, mga kababayan. Ayan po ang post ni Kitty Duterte. Breaking news, FPRRD granted interim release. So, bahala na kayo mga kababayan kung paano nyo po itong tanggapin na balita na ito. Kasi marami po ang mga nagsasabi, wag daw muna maingay, wag daw muna. Siyempre po, ikaw bilang isang supporter, hindi mo talaga maiwasan ma-excite mga kababayan. Oo, hindi mo talaga maiwasan ma-excite dahil po sa pangyayaring ito na talagang namimiss na po natin ang ating mahal na Tatay Digong. Sino ba sa inyong hindi nakakamiss kay Tatay Digong? Sige nga mga kababayan. Sige, comment nyo nga sa akin kung sino rito hindi na nakakamiss. Kung follower ka ni Tatay Digong, hindi mo ba namimiss sa Tatay Digong? Comment mo na lang. Sige. Wala na po natin yan, bahala na po. Basta ako po, stay positive po ako na si Tatay Digong ay makakauwi ng Pilipinas. Hindi lang po dyan alam nyo naman po natin, sinabi na po ni Vice President Inday Sara Duterte na mayroon pong bansang handa pong tumanggap, no? Pero para sa akin, mas maganda talaga sa Pilipinas na siya. Kasi yun talaga sinasabi ni Tatay Digong di ba? Kaya kung talagang itong Marcos Jr., mayroon itong puso, mayroon itong maka-humanitarian, sana mapanaginipan niya yung kanyang tatay at sasabihin ng kanyang tatay, oy anak, BBM, yung taong yan ay pinakulong mo at pinakidnap mo, pinadala mo dyan sa dahig, iyan yung nagpalagay sa akin dito sa libingan ng mga bayani. Anak, baka naman, pauwi mo na rin yan dito dahil katulad ko, gusto rin yan umuwi dito sa Pilipinas, katulad ko, pinatapon yan, pinatapon din ako sa ibang bansa. Alam mo yan anak, dahil buhay ka pa noon. Alam mo kung gaano naramdaman kong hirap. Di ba? Malay natin, kung talagang totoong mayroong mga kaluluwa na nagpaparamdam, nagpapalapanaginip sa atin, di ba? Hindi ko po hindi ko po iniinsulto yung mga kaluluwa kung ano man, Hindi ko iniinsulto, pero kung talagang mayroon mang ganon, meron mang ganon, isang gabi, panaginipin mo lang si BBM. Sa bagay, ang problema kay BBM natin, mga kababayan, hindi natutulog, no? Ayaw nga yan, hindi na natutulog So, paano naman nanaginip yan, mga kababayan, kung hindi na pala natutulog? Mananaginip ng gising, pwede. Dinadaan lang po natin sa tawa-tawa pero napakaseryoso po nitong usapin mga kababayan. Hindi po natin pinagtatawanan po yung mga namamahinga na pong mga kaluluwa. Hindi po, no? Wag po yung Kaya lang, sinasabi lang po natin na kung logical ang pag-uusapan, kung talagang mayroon nga mga kaluluwa na nagpapapanaginip, di ba, mga kamag-anak natin, siguro naman to si Marcos Sr., pupwede rin managinip, di ba? Panaginipin niya yung kanyang anak. Anak, hindi ako malilibing dito sa libingan ng mga bayani. Andun lang ako, magiging itag ako doon sa... Matagal na akong binuro anak ng mga dilawan, ngayon nakikipagkampihan sa'yo. Oo anak, binuro ako ng mga yan Halos 30 years na hindi yan ako pinayagan na ilibing. Ang tagal ko na. Kahit nga sa isda, kung isda ako, kung naka-freezer ako, baka matagal, kung karni ako, matagal na akong anak, matagal na akong expired. Di ba mga kababayan? Hindi ko tayo na Pero, simple-simple lang naman kung karni yan, kung isda yan, gulay yan, matagal na yan na-expire, matagal na yan nabulok. Sa ginawa po nitong mga nakikipagkampi ngayon sa'yo, BBM,
Inuuto ka lang nito mga ito. Yung tunay na nagmalasakit sa inyong pamilya, itong Tatay Digong, siya pang tunay mo ngayong winalanghiya. Pinakidnappot, pinadala mo sa dahig. Wala kang awa. Di ka naawa sa matanda. Tatanda ka rin. At hindi forever na nandiyan ka sa posisyon na yan. Tandaan mo yung tatay mo. Halos forever na rin noon pero hindi pa rin naging forever. Walang forever. Lalo na kung gumagawa ka ng masama. Hindi ka forever na makakagawa ng masama. Ito, punta na tayo rito kay Mayor Magalong. Ito mga kababayan, si Mayor Magalong bakit siya bigla na lang nag-resign? Ito, panoorin niyo muna natin ito mga kababayan. Biglang nagbitiw ngayong gabi si Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Wala pang 2 linggo yan mula nang italaga siya sa posisyon. Nag-resign siya ngayon effective immediately. Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Magalong na ang mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa mismong kondisyon ng kanyang appointment. Anya, ito'y Mga kababayan, ano sabi ni Mayor Magalong? Mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa kanyang appointment. Ibig sabihin, fake news ka talaga. Auntie Claire, fake news ka talaga mga kababayan. Fake news talaga si Auntie Claire, ha? Ulitin lang natin ng konti ito. Yung sinasabi rito, ang sinasabi ni Magalong. Na ang mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa mismong kondisyon ng kanyang appointment. Anya, ito'y nagpapahina sa mandato at papel na pinagkatiwala sa kanya. Dagdag pa ni Magalong, may mga sitwasyong nakapaglalagay ng duda sa tunay na kakalayaan or independence ng ICI dahilan para hindi na raw siya makapagsilbi ng may integridad. Pero ginit din ni Magalong, kailanman ay hindi niya pinabayaan at hindi niya papabayaan ang pangunahing responsibilidad niya bilang alkalde ng Baguio City. Bago pa man malaman ng publiko ang resignation ni Magalong, kanina sinabi ng Malacanang na kilikilala nilang ambag ni Magalong sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Sa kabila niyan, hindi raw gugustuhin ni Pangulong Bongbong Marcos na makaligtaan ng alkalde ang kanyang mga kababayan sa Baguio City. Ito raw ang dapat niyang unahin at hindi raw kailangang ubusin ni Magalong ang oras niya sa ICI. Mga kapatid, Ayun mga kababayan, ano ba yung sinasabi ni Magalong na mukhang taliwas po dito sa sinasabi ng Malacanang tungkol dito sa kanya mga kababayan? Ha? Ano ba yan? Ito, pakinggan ninyo mga kababayan, ang inyong kinurunahan, ninyong reyna ng fake news. Ito, panoorin ninyo. Panoorin ninyo mga kababayan kung paano po ito mag-fake news, ha? Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Ano daw mga kababayan narinig ninyo? Mayor Magalong ay special advisor at act as an investigator. Narinig nyo mga kababayan investigator. Ano na ngayon? Yan yung noon. Nung nag-uumpisa pa lang si Mayor Magalong. Ulitin natin. Ano daw noon? Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. Ayan ha. Noon, yan ang kanyang sinasabi. Auntie Claire versus Auntie Claire. Ito na, Auntie Claire, ano sinasabi mo na ngayon? So liliwanagin po natin. So malabo yung nung una. Tama mga kababayan, hindi? Yung una niya sinabi na si Mayor Magalong ay special advisor dito sa ICI at isang part ng investigator, no? Investigador. Malabo 'yon. Kasi ito na ngayon ang kanyang pahayag. So lilinawin natin. Ano yung lilinawin mo? So malabo yung una. Okay, ano yung malabo? Ano yung malinaw? Ito, panoorin natin. Ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Ayun mga kababayan, hindi daw po, lilinawin natin kasi malabo yung unang pagkakasabi niya. Siya po may sabi niya ni mga kababayan, hindi naman po tayo, di ba? Sabi niya, itong si Mayor Magalong ay isa sa special advisor at kasama po sa mga investigators. Malabo daw yun. Kaya lilinawin natin, hindi daw po siya part ng lead
or pag-iimbestiga. Ano ba talaga, Auntie Claire? Party ba siya o hindi? Alin ba ang dapat panoorin ng tao? Ano bang dapat paniwalaan ng tao? Yung una mong sinabi o itong huli mong sinabi? Ano ba dapat? Nalilito kami. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. So, liliwanag. So, huwag mo munang liwanagin. Sabihin mo muna kung mali ka dun sa una. Mali yung sinasabi mong liliwanagin eh. Kasi parang hindi ka umaamin na nagkakasala ka, nagkamali ka. Ikaw yung nag-fake news eh. Kitang-kita na yan eh. Oh, kaya siguro napansin dito ni Mayor Magalong na buisit, alis na nga ako dyan. Oh, di ba ano sabi dito ni Mayor Magalong, mga kababayan, ha? Sa kanyang pahayag, binigyan din ni Magalong na ang mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa mismong kondisyon ng kanyang appointment. Ayan no, mga kababayan, mga anunsyo mula sa Malacanang ay taliwas sa kanyang appointment. Oh, talagang taliwas na taliwas talaga eh. Biruin mo ba naman to si Auntie Claire, oh, makabanat oh. Oh, tingnan nyo, oh. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. So, liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Sinungaling! Napakasinungaling mo! Napakasinungaling talaga nito. Siya na may sabi eh. Kasama siya, part siya ng investigator, ng investigador. Ngayon, yung lilinawin niya, so ibig sabihin, yung una niyang sinabi, malabo yun. Na si Mayor Magalong ay part siya ng special basta yan, kasama siya dyan. Pero yung investigator, tinanggal niya na. O, di ba malabo? Malabo ka pa sa sabaw ng pusit. Alam mo, malinaw lang sa'yo, pangalan mo. Pero, malinaw na sana ang pangalan mo, pinapalabo mo naman ang pagkatao mo. At ang mga pananalita mo, sinasabi mo dyan. Di ba mga kababayan? O, tingnan nyo ha. Nakakatunog na siguro to si Mayor Magalong, mga kababayan. Kaya ito na. Ito na, mga kababayan. Tingnan nyo po ito ha. Mukhang papunta na kay Mayor Magalong. Kung itong investigasyon sa flood control project ay papunta sa Malacanang, ito namang Malacanang ngayon, pilit na ipinapapunta naman doon sa supposed to be kanyang mga kakampi. Ito kasi Mayor Magalong, mga kababayan, tingnan nyo, papunta sa Baguio na. Bawal dito. Otherwise, wala akong karapatan na magsalita ng ganito. Kung gago ba ako, kung mandanakaw ako, magsasalita ba akong ganito? Lalabanan ko ba yung matataas sa Kongreso? Kung bulok ako. Tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Mga kababayan ha, mayroon akong napanood na video, sinasabi rin ni Auntie Claire, yung ganito rin mga kababayan ha, pakinggan nyo itong sinasabi ni Auntie Claire. Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, ano, yung, yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa. Yan mga kababayan, no? Sige nga, pagpantayan nga natin itong sinasabi ni Auntie Claire na naman tsaka ni Mayor Magalong. Oh, sino sa inyong papaniwalaan ninyo rito? Mandanakaw ako Magsasalita ba akong ganito? Lalabanan ko ba yung matataas sa Kongreso? Kung bulok ako. Ayan mga kababayan ha, it seems like kung titingnan po natin, i-analyze po natin dito sinasabi ni Auntie Claire at Mayor Magalong. Dati sila, no? Si Mayor Magalong ay, ang mga pronouncement nito ni Auntie Claire ay si Mayor Magalong ay ganito, ganon ang kanyang kasama siya dyan at kasama investigator. Ngayon bandang huli, napansin siguro ni Mayor Magalong, papunta na sa Baguio, abatay ka lang. Ngayon mga kababayan, iisa na naman din ang sinasabi. Itong si Auntie Labo ninyo, sinasabi niya na hindi daw si maglalakas ng loob si Marcos na magpa-imbestiga kung kasama siya.
Ganun din naman si Mayor Magalong. Hindi rin siya maglalakas ng loob na magsalita, diyan sa lugar niya mayroon din. Ang tanong mga kababayan, ito tanong ko lang naman sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? At sino sa kanilang dalawa ang fake news? At sino sa kanilang dalawa ang parehas tama? Or parehas ba silang tama? Ang gulo, no? Comment yung mga kababayan kung anong observation ninyo dito. Pero meron pang isa mamaya, pagkatapos dito kay Mayor Magalong, may isa pang government official sabit din dito sa flood control. Ay, dito sa corruption. Mamaya mga kababayan, bakit siya nasabit? Papanoorin nyo. Tanungin mo si Diskaya kung nagbigay siya rito. Itong matapang na sagot ni Mayor Benjamin Magalong na kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court at parking building project na nagkakahalaga ng 110 million at na-award noong 2022 sa St. Gerard Construction Company. Iginit niya na ang bidding process ay dumaan sa wastong pamamaraan at ang St. Gerard ay ganap na kwalipikado at nagsumite ng pinakaresponsabling bid. Binatigos ng ilan ang proyekto dahil dati nang na-blacklist ang kumpanya noong 2020. Ayon kay Magalong sa kanilang records, kumpleto at alinsunod sa batas ang ginawang tennis court. Ito na nabid yan, sa back yan. Wala naman akong control sa back, di ba? Back yan Tapos ang importante dyan, walang perang lumabas dyan o kaya under the table arrangement. Yun ang importante dyan Ganun ba na ipe-penalize namin siya kung tumatanggap kami? Kita mo, penalty niya, 20,000 a day. Hindi pa namin siya binabayaran doon sa kanya. Doon sa, not only the retention, hindi pa namin siya nababayaran. Sabay banggit na ang mga kritisismo ay nakabatay sa dating reputasyon ng kumpanya at hindi sa kasalukuyang performance nito. Kinumpirma ng alkalde na inaayos pa ng St. Gerard ang mga nakalistang depekto at mahigpit itong minomonitor ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Magalong, sinisingil na ang kumpanya ng liquidated damages na higit 4.9 million dahil sa pagkaantala habang may natitirang higit 26 million pang matatanggap ang St. Gerard mula sa pamahalaan. Tapos it went through a bidding process and I never had any hand dun sa bidding. Sa kwan yun sa back yun. Tapos kung may kalokohan yan, hindi sana namin pinapenalize yan. Kung may natanggap kami, pa-penalize ba namin yan? Dagdag pa ng punong ehekutibo, bukas sa publiko ang lahat ng dokumento ukol sa proyekto at makikita rin ang karagdagang detalye sa opisyal na Facebook page ng lungsod. Iginit niyang nananatiling prioridad ng city government ang transparency at accountability at tiniyak na matatapos ang proyekto ng maayos at makukumpleto ang lahat ng obligasyon. Sa mga kababayan po natin, kayo na lang po maghusga. Kung sino ho yung, tingnan nyo na lang ho yung track record ng mga nagsasalita. At kayo na lang ho maghusga. Kasi at ito yung ginagawa namin. We're sacrificing our safety, the safety of our families. Itong ginagawa ho namin. Anytime ho may mangyari sa amin. Kaya bahala na ho kayo. Grace Doctolero. Ayan mga kababayan, ako rin yun din na masasabi ko sa inyo, no? Kayo na humusga dito kung sino nagsasabi na totoo. Alam nyo, bilang isang alagad din ng batas itong si Mayor Magalong, nararamdaman ko rin na hindi naman po tayo alagad ng batas, no? Pero nararamdaman ko katulad ni Sergeant Guteza, di ba? Nararamdaman ko yung kanilang pagiging sincerity sa gusto lang po naman nila makatulong para sa bayan at para dito sa mga naapektuhan nito pong katarantaduhan nitong flood corruption na nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. At ang mga nasasangkot po dito ay hindi lang po basta-bastang tao, kundi sabi nga ng karamihan ito po ay sindikato government na po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakakalungkot. Ito lang masasabi ko kay Mayor Magalong, no? Pero bago ko iano sa inyo yung ang sasabihin ko kay Mayor Magalong, tanong ko muna sa inyo mga kababayan, may credibility ba si Mayor Magalong? Or sino ba sa kanilang dalawa ni Auntie Claire ang papaniwalaan ninyo? Mayor Magalong or Auntie Claire? Okay, comment nyo na lang dyan mga kababayan. Ngayon, ito yung masasabi ko kay Mayor Magalong, no? Mayor Magalong, in-invite ka dati ni Senator Marcolita. Ayaw man kitang, hindi kita binabash, no? Kaya lang, sana
matagal ka nang nagsasalita noon pa, nakita mo naman itong si Marcolita, napaka-interesado naman or napaka-deserving naman din na paglahadan mo ng iyong mga nalalaman, bakit hindi ka pumunta? Samantalang si Congressman Toby Chanco, na isa rin pong congressman na mayroon din po siyang sinasabi about po dito sa anomaly, nagkusa naman siya. Bagamat imbitado din siya katulad niyo. Di ba? Yun lang ang aking napupuna dito sa iyo, Mayor Magalong. Kung ano man sana, ito lang ito ay ano ko lang, unsolicited advice. Hindi naman ako siguro, hindi naman kayo nanonood, makakapanood sa akin. Pero ito lang sana, no? Kung talagang para kayo sa bayan, sana noon pa lang, hindi na kayo nag-antay pa na makipag-ano pa kayo kay BBM. Kasi mapapansin nyo naman sa totoo lang, Mayor Magalong, mataas ang inyong pinag-aralan. Dati nga kayong chief of police, di ba? So alam ninyo na lahat ng ito ay hindi naman ito basta-basta mapupunta kay Martin, mapupunta kay Saldico, or sino-sino mga talpulanong mga congressman at mga DPWH at ito pang mga contractors kung hindi ito pinirmahan. Yung GAA. Kasi doon pa lang sa GAA, may kakayahan po ang Pangulo na i-veto na napakalalaking insertion, billion, trillion. Ang mga naging insertion dito. Unlike doon kay Tatay Digong. Di ba? Isa ka pang nanungkulan nung panahon pa ni Tatay Digong, siguro naman, di ba? Alam mo na si Tatay Digong, inisa-isa niya lahat yan, ini-scrutinize niya lahat yan. Kung mayroon siyang makita. Diyan nga, saksi tayong lahat. Mismo si Tito Soto ngayon. May nasilip sila na ilang bilyon na nakasingit doon, insertion ng mga politiko na mga gahaman sa pera para makapanggurakot. Hindi lang to basta yung nakita ng Soto, kundi nadagdagan pa ito, may another pang nakita si Tatay Digong. Kung si Tatay Digong katulad ni BBM ngayon, ano nangyari? Pinabayaan na sana yung bilyon-bilyon na pera na yun na mapunta na naman sa mga dambuhalang buhaya sa ating bansa. Itong si BBM wala Wala man na siyang kabito-bito Nakita niya na Booking na yan ni Attorney Vic Rodriguez, Tatay Digong at saka ni Congressman Ungab. Katunayan nga, dinala na ito sa Supreme Court. Doon pa lang sana sa puntong yun, Mayor Magalong, sana nung in-invite ka. Kaya lang, hindi ka pumunta Kung pumunta ka sana noon, mas maganda-ganda sana ang labanan natin ngayon. Ang problema ngayon, Mayor Magalong, baka ikaw naman ngayon ang balikan nila. Well, hindi natin alam kasi tinan mo yan, may bumukas ngayon na anomaly dyan sa Baguio. Dati naman nang nagsasalita ka nang hindi ka pa lang wala pa yan. Bakit mayroon na ngayong kaganyan? Mga kababayan, kayo na ang humusga sa aking pag-a-analysis kung mayroon bang logic yung aking sinasabi patungkol dito kay Mayor Magalong. Sayang, Mayor Magalong, pero siguro, baka hindi pa naman huli ang lahat After all, andyan na, lumabas na ang iyong kapwa magiting na sundalo ng ating bansa, si Sergeant Orly Regala Gutesa, Mayor Magalong. Saludo pa rin naman ako sa iyo, Mayor Magalong. Huwag ka lang po bibigay dahil talagang katulad ng mga Duterte supporters at mga Duterte, kailangan po natin manindigan. Basta nasa tama tayo kahit anong mangyari. At sumasaludo ako sa iyo, Mayor Magalong, dahil sinasabi mo, ako naniniwala, sinasabi mo na kung mayroon kang katiwalian, maglalakas loob ka bang bumangga? Tama yun. Ang hindi ko lang naman inang-ayunan, ito si Auntie Claire, yung sinasabi niya doon sa kanyang amo. Bakit, mga kababayan? Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po itong balita. Ito pong balita, mga kababayan, ito, asan na? Ito. Tila knocking on palace doors na ang flood control scandal. Matapos maisawalat sa Senado na... Ayan mga kababayan, knocking on doors palace na. Papunta na po sa palasyo. Wala pa po masyadong nagbabalita. Ito lang po na bilyonaryo
at saka tayo mga kababayan, reaction lang naman sa atin, di man po tayo newsmaker dito, kundi reaction, vlogger, no? Komentaryo, analysis lang tayo. Wala pong nagbalita ng Malacanang, nababanggit na andyan na Katunayan nga sa hearing, parang may paglihis na, pag-iwas na si Lacson. Dahil ang kanyang instead na tanungin ni Lacson, bakit mo binabanggit Malacanang? Bakit Aguado? Ano bang mayroon dyan? Bakit ganito? Hindi Michael Yang doon siya nag-focus. Sino ba si Michael Yang? O sa Pugo. O Pugo na naman. Lihis na naman mga kababayan kasi yung Pugo pinatutunog nila sa mga Duterte. Anomalya ng mga Duterte. Pero wala naman nangyari kasi di ba doon pa yun sa Tricom, sa Quadcom nila. Ano nangyari na doon? Sino bang nakasuhan doon? Ano nangyari? Di ba mga kababayan? Basta lahat ng ito, maliwanag pa sa sikat ng araw, papunta sa kanila, pilit nila ngayon, isinisigwe, iniiwas yung kabig, kinakabig nila ang manibela papunta sa mga Duterte. Yun ang nakikita natin mga kababayan. Tingnan nyo po itong balita na to. Bibihira pa may ganito. Tingnan nyo po ito. Tuloy natin. Tila knocking on palace doors na ang flood control scandal. Matapos maisewalat sa Senado na nagsilbi umanong drop-off point ng mali-malitang pera ang Aguado residents sa Malacanang. Agad naman itong pinalagan ng palasyo. Kita nyo mga kababayan? Nagsilbing drop-off point na? Ibiruin mo? Ha? Ano ka Palasyo ka ng tawag nito? Palasyo ka ng ng taong bayan, hindi ka Palasyo de Pulburon Hindi ka Palasyo ng factory ng Pulburon, hindi. Ano ka? Opisina ka ng taong bayan, Palasyo ka ng Malacanang Diyan nakatira yung yung kumakain ng pulburon. May mga tao diyan, di ba? Pulburon, sarap yung pulburon sa isang bakery. Di ba? Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagde-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Pinasok na ng anomalya ang Malacanang matapos banggitin ng supposed witness ni Senator Rodante Marcoleta ang Aguado residents bilang isa sa mga drop-off point ng kung tawagin nila ay basura o maletang may milyon-milyong pisong kickback. Ang sagot ng Malacanang sa aligasyong ito, pruweba muna bago kuda. Pero kung totoo man daw kahit papinsan ng Pangulo ang sangkot, sabi ni Auntie Claire, pruweba muna bago kuda. Sagot ko naman sa iyo, Auntie Claire, ha? Pag nagkuda ka, panindigan mo naman, ha? Kasi ang nangyayari sa iyo kuda ka ng kuda, hindi mo pinapanindigan di ba, Auntie Claire? Wala pa rin daw lusot. Kung meron pong ganitong talagang pangyayari, patunayan naman po. At hindi naman po hindi po makikialam ang Pangulo sa mga pag-iimbestiga na ito. Kaya po nag-create ng isang independent commission para po maging malaya ang pag-iimbestiga, kamag-anak, kaalyado, pinsan man, kapatid man, o anuman. Lahat po ay dapat maimbestigahan kung dapat na maimbestigahan. Bagamat limitado ang impormasyon tungkol sa Aguado residents, matatagpuan ito sa kanto ng Aguado Street sa loob ng Malacanang compound. Sa mga social media posts ni former House Speaker Martin Romualdez, tanggapan niya ito kapag may pagtitipon ng kanyang partido na Lakas Christian Muslim Democrats. Ayan mga kababayan, nagtutugma na nga itong sinasabi dito ni Sergeant Regala Gutesa. Tama nga, kay Martin nga ito. O Lakas CMD. Sa video na ito, kung saan ikinakampanya ni Romualdez ang alyansa slate bago ang midterm elections noong Mayo, makikita sa likod ang address na Imelda Hall, 1201 Aguado residence na naka-flash sa likod ng dating House Speaker. Sa isa pang post mula sa page ng Kongreso, may luncheon ang mahigit 100 miyembro ng Kamara noong Mayo 1 bilang pagsuporta sa administration slate. Dito rin sa 4 na sulok ng 1201 Aguado, unang nagpulong ang alyansa para sa Bagong Pilipinas na binubuo ng Partido Federal na Pilipinas, ang political party ng Pangulo at bagong House Speaker Bogie D, Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC ni Senate President Tito Soto at Nationalista Party ni Senator and former DPWH Secretary Mark Villar. Bagamat umabot na sa palasyo ang anomalya na ninindigan ng Malacanang na walang kinalaman si President Bongbong Marcos. Hindi naman daw maglalakas loob si PBBM na magpaimbestiga kung mismong siya ay may dubing itinatago kahit na ang National
national budget may bakas ng pirma ng Pangulo. Para sa agenda, Ivy Iyon mga kababayan, kahit na ang national budget may bakas na perma ng Pangulo. Correct! Yan yung sinasabi natin, yung GAA. Pinirmahan ni Marcos yan. Ikaw yung pumirma niyan eh. Sinabi na nga nila Atty. Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ongab, Tatay Digong, na may problema nga dyan sa BICAM, may mga siningit, may mga blanco. Pagdating sa GAA, kumpletos recados na, andoon na ang mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na siningit. Tapos ngayon maghuhugas kamay ka? Abay, pagkakaalam ko, matagal nang patay si Poncio Pilato. Huwag ganun. Isang Poncio Pilato lang. Huwag ka na Poncio Pilato. Bawal na dito maghugas-hugas ng kamay. Ganda ng pagkakasabi nito. Umabot na sa palasyo ang mga flood corruption, pero tinatanggi pa rin ni Picños, Reyna, ni Queen Picños. Ayan tanggi pa rin siya, di ba? Ngayon, ang nangyayari mga kababayan ay nasaan na daw? Ano daw? Alaman si President Bongbong Marcos. Hindi naman daw maglalakas loob si PBBM na magpaimbestiga kung mismong siya ay may dubing itinatago. Kahit na ang national budget, may bakas ng pirma ng Pangulo. May bakas ng pirma ng Pangulo ang national budget. Tanggalin mo yung bakas para wala kang para wala kang lakas. Mga kababayan, tingnan nyo si Mayor Magalong, supposed to be, kakampi nila, di ba? Pero tapos kinuha pa sa pag-imbestiga. Ngayon, dahil hindi na nila kakampi, anong ginawa na kay Mayor Magalong? May lumutang na ngayon na issue. Pero tingnan nyo mga kababayan, itong kakampi nila, isa rin ito nilang kakampi nila, matindi rin mga kababayan, hindi mo rin malaman kung saan galing yung kayamanan nito. Panoorin ninyo mga kababayan, ito. May nakita tayo dito rin sa bilyonaryo mga kababayan. Tingnan nyo po itong balita na ito. Malulutas kaya ang anomalya kung posibleng suspect din ang mismong nag-iimbestiga sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel. Teka diha mga kababayan. Di ba nagpapaimbestiga si Marcos? Malulutas kaya? Kung ang mismong nagpapaimbestiga ay mismong sangkot? Sa tingin niyo mga kababayan, pakisagot nga. Ngayon, yan ngayon ang bungad sa atin. Sino ba itong mag-iimbestiga? Miss Corina, panoorin natin. Ang kontraktor ng bilyong pisong kontrata sa Surigao del Sur, kung hindi kongresista, kaalyado naman nila. Naku mga kababayan, di ba mayroon pa rin nababanggit yung Mumo, taga Surigao? Hahahay! Nako. Kalyado ba nila itong Mumu na ito, mga kababayan? Saan ba yung Mumu na yun, mga kababayan? Sino ba yung nagbanggit ng Mumu na yun? Basta may nabanggit sa Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Viral ngayon sa social media ang umano'y 1 billion peso garage ng isang gobernador para sa kanyang car collection. Wow! Isang garage, ng isang gobernador. Wow! Video ng isang architectural and interior designing firm, ipinakita nila ang isa sa mga tahanang produkto ng kanilang disenyo. High class ang pagkakagawa mula sa loob ng gusali hanggang sa loob nito. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang hindi bababa sa 8 luxury cars na makikita mo pagpasok mo rito. Ano gusto mong car dito? Pili ka na. Ako? Wala. Wala bang gusto car? Hindi pili sa car? McLaren, syempre. Okay. Ikaw? Ako car. Favorite car? Carla. That's my favorite car. Ako naman, kung ikaw yung McLaren, ako yung Porsche na GT2 RS. Sa isang Facebook post, tila napansin ng isang netizen ang kaparehong interior design ng bahay sa video na ito. Teka lang mga kababayan, kilala nyo ba itong si Tandang ito, mga kababayan? Di ba nakikita ito natin madalas doon sa Tricom o Quadcom? Nako. Saan kaya galing ang kayamanan ng mga ito, mga kababayan? Saan kaya galing ang mga pera ng mga ito?
Di ba? Tingnan nyo. Ito sa video na minsan nang inilabas ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel. Nako, si Tandang Pimentel pala ito mga kababayan. Ayan na. Good morning to everyone. To DOH Regional Director Dr. Cesar Casion and the entirety of the DOH Caraga family, as well as the DSWD Caraga family. Ay, nag-gobernador pala ito mga kababayan. Di ba congressman ito noon? Kaya pala wala na sa Congress, nag-gobernador na pala ito. Allow me to congratulate you in today's launch of the Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project. Ayon sa post, gawa umano sa haligi ng korupsyon at kasakiman ng nasabing property. Wala pang tugon. Nako po, gawa sa haligi ng korupsyon ang nasabing property. Kayo nang humusga dyan mga kababayan. Si Governor Pimentel sa post na ito sa kasalukuyan. Isang bagong post ang lumitaw. Isang araw matapos lumabas ang video. Ipinost naman ng isang social media user ang umano'y construction firm na pagmamay-ari mismo ni Governor Pimentel, ang JNA Pimentel Construction. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmado na ang authorized managing officer ay walang iba kundi si Governor Johnny T. Pimentel. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na ang kumpanyang ito nakakubra ng 9 na proyekto sa nasasakupan mismo ni Gov. Mula 2016 hanggang 2020, naaabot ang halaga sa 480.5 million pesos. Sa mga panahong ito, naupo siya at ang kanyang dalawang kapatid na sina Vicente Pimentel Jr. at Alexander Ayek Pimentel sa pagka-governor. Nagpalitan din sila ni Ayek sa pagka-congressman ng 2nd distrito ng Surigao del Sur. Una nang inimbestigahan ng Billionaire News Channel ang long-time ally ng mga Pimentel sa probinsya, ang pamilyang Momo, na may sarili ring construction company na nakakubra ng 1.1 billion pesos na kontrata sa kadakol mga kababayan. Ang yamat ten, nagdadakkel. Ti kontrata nga maalada. Naon sa nanging tao ni Oy, ang mag-imbestiga, maupod ang kailangan imbestigahan. Kinsa na mas mahimong sadaan Kita na po. Kita na po ng mga tao, mga plahubog. Plahubog o way sapi, kita na po ng mapasanginlan di ba? Kita isa danane. Sa DPWH Caraga Region mula 2017 hanggang 2024. Kasalukuyang Surigao del Sur 1st District Representative si Romeo Momo at tumatayong chairperson ng House Committee on Public Works at co-chairperson ng Infra Committee na nag-iimbestiga sa flood control anomalies. Dati rin siyang DPWH Undersecretary at naging representative ng Construction Workers Solidarity o CWS Party List. Ang grupong nire-representa ngayon ng bilyonaryong si Edwin Gardiola. Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ni Gardiola, pamilyang Momo at mga Pimentel. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Kayo nang humusga dyan mga kababayan. Ang mga nag-iimbestiga, sila rin ang dapat imbestigahan. Ang tanong, mayroon bang mapapanagot? Ang tanong, sinong may kasalanan? Ang sagot, maliwanag pa sa sikat ng araw, taong bayan ang may kasalanan. Kasi wala pa tayo lang aamin tingnan mo si Auntie Claire, siya nang naglabas ng puro fake news. Si Marcos na ang pumirma dyan sa insertion at sa kasagaan na yan. Lahat-lahat, pero hugas kamay. Poncio Pilato, walang kasalanan, unblemished. Lahat ito. Biruin mo, ikaw yung iimbestigahan, pero kayo magpapaimbestiga. Sino lalabas may kasalanan? Walang iba. Tayo na taong bayan. Anyamot dun. Ako na yun, Tidden. Awanon nga rod. Awanon tumalamot. Siguro, agadal tayo nga maglamot. Root. Adupay root kita. Ayan nyo. Ampay na ayos dilap ba may Ilocano sa ba? Hampay na layas ti dilap. Jay root dita. Jay lang nga roon ti malamot tayan niya. Ay. Pulakay.
Ngatoy anak mo nga rod. Agreeing ka man. Kidaran mo man natin dito. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa ating naging breaking news? Itong si Tatay Digong, sana po makauwi na po ng ating bansa at sana patuloy po tayong maging optimistic at tuloy po tayong manalangin sa kaligtasan ni Tatay Digong. At sana, ngalang araw, makarating tayo ng Davao. Pagka umuwi si Tatay Digong, talagang diretso tayo ng Davao para makita natin, Hay, nako mga kababayan. Sino rito ang nakakamiss na kay Tatay Digong? Comment nyo sa baba. At kung anong nyo masasabi sa ating video ngayon, kakicomment nyo na rin po sa baba mga kababayan. Sa tingin nyo, ano ang nangyayari kay Mayor Magalong? Sino ba talaga ang tunay na mananagot dito sa nangyayari ngayon? At ano na ang susunod na hakbang ni Mayor Magalong? Mayor Magalong, payo lang namin. Sana, umatin ka. Pumunta ka na sa Senado at maglahad ka rin ng sarili mong mga natutuklasan about dito. Para sa bayan, Mayor Magalong. Total, andyan ka na rin lang. Nasa posisyon ka para magsalita. After all, isa ka pa rin pong nanumpa sa bayan na maglilingkod ng tapat at ibubulgar mo ang masamang gawain ng mga tao sa ating bansa. Mga kababayan, muli, ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Kung nakarating ka sa dulo na ito, paki-comment mo na rin po ang inyong lugar kung taga-saan ka nang mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!